Itinaas na ng PHIVOLCS sa Alert Level 3 ang bulkang Mayon sa Albay. Ang mga pamilya sa danger zone pinalilikas na. Live mula sa PHIVOLCS sa Quezon City, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, pag Alert Level 3, ibig bang sabihin ay malapit na talagang pumutok itong bulkan? Jiggy, pag sinabing ang Alert Level 3, ibig sabihin mas tumitindi yung activity sa loob ng bulkan at posible ngang magresulta sa pagputok nito. Sa video nga ng pinakita kanina ng PHIVOLCS, base sa kanilang monitoring, makikita yung paglabas ng makapal na usok, pati na rin yung pyroclastic density kung tawagin sa mga taga Bicol, uson, doon mula sa bibig ng bulkan. May haba yan na nasa 2 kilometro mula doon sa crater ng Mayon. Dahil sa magmatic eruption na yan, agad itinaas sa level 3 ang alert status ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, kapansin-pansin din daw yung sunod-sunod na rockfall incidents na na-record nila mula noong magsimula itong taon. Sa kabuuan nga, merong 346 rockfall incidents sa bulkan mula yan noong January 1. Dagdag mo pa dyan yung recorded din nila na 4 na volcanic earthquakes sa loob din ng taon. Ibig sabihin kasi niyan, nagkakaroon daw ng paggalaw doon sa magma sa loob ng bulkan. At iyan, ano ang advice sa mga otoridad para sa kaligtasan ng mga residente malapit sa bulkan? Jiggy, dahil nga itinaas na sa Alert Level 3, ibig sabihin kailangan na pong mag-evacuate ng mga residenteng nakatira malapit sa bulkan. Kabilang na dyan yung mga residente na nasa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone kung tawagin nga. Sakop niyan yung 3 lungsod pati na 6 na munisipalidad. Kabilang dyan yung Legazpi, Ligao at Tabaco. Gayon din ang mga bayan ng Daraga, Ginubatan, Kamalig, Malilipot, Bakakay at Santo Domingo. Sa ngayon, Jiggy, inilikas na nga yung ilang mga residente sa bayan ng Kamalig at nakausap nga natin yung kanilang alkalde kanina at narito ang naging pahayag ni Mayor Caloy Baldo. Ang nasa 6 kilometer kasi namin, nasa almost 118 families. I-evacuate natin. Pinapayagan po namin sila na i-harvest na muna yung mga nila, yung mga vegetables na tanim po nila. Noong 2006, maraming namatay dahil sa lahar flow. Anong posibilidad na magkaroon ulit ayon sa mga eksperto? Jiggy, paliwanag ng PHIVOLCS sa bagay na yan, posible daw magkaroon ng lahar kapag dumami yung abo na naire-release at kumakalat doon sa daus-dos ng bulkan, pati na rin yung lakas ng ulan. Kapag mas tumindi, mas malaki yung posibilidad na magkaroon ng lahar. Nakadepende nga yan doon sa 2 factors na yan. Ang isa pang posible namang mangyari ay yung tinatawag na ashfall o yung dispersal ng abo sa ere. At nabanggit nga rin kanina ng mga pamunuan ng PHIVOLCS na may posibilidad na kumalat yung abo na yan sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region, partikular na sa mga katabing probinsya ng Albay, kabilang na nga yung Sorsogon at Masbate. Sa mga ganitong insidente, Jiggy, ito yung binigay na payo ng pamunuan ng PHIVOLCS. Sumunod po sila sa evacuation plan ng LGUs nila, and kapag may ash or may sulfur dioxide, then they have to wear face mask. The face mask would protect themselves lalo na kapag may respiratory problem sila. Yan muna ang latest mula dito sa PHIVOLCS Quezon City. Balik sa'yo dyan, Jiggy. Yan pong ulat ni Ian Suyu live mula sa PHIVOLCS sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.